Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung reading mo for December 8 to 14 or kahit matapos yung mga petsang binanggit ko. Kasi timeless reading din naman ito. As long as nakarating sa'yo to, baka yung mga mensahe nandito. Maraming salamat Scorpio sa iyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Thankful and grateful po ako. Malaking tulong po yung mga nag-like, follow, subscribe, mga like, shares, comments ninyo, mga hindi nag-i-skip ng mga commercials sa mga videos ko, yung mga nagpapadala ng stars and super thanks. At yung mga interesado sa private reading, tingnan nyo na yung mga nakasulat sa description or sa pinakadulo. Nandyan po lahat ng details, pati yung link. Ayan, Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers man. Tignan na natin. Ito yung mga energies. Unang card mo, ending ha. Huwag kayo matakot dear. Dito laging may machuchugi, may matitepok ha. Ito ay ending or transformation. Parang si ano yan, death card sa tarot. Meron ding intuition dito. Travel. Strength. Strength card. Pwedeng si Leo. Pwedeng may Scorpio. Meron mabagal dito. May snail. May eternal. Meron something dito parang it will take forever. Sobrang bagal. Oo. Parang feeling mo, tagal-tagal mo na dyan. O ang tagal-tagal pa nang hihintayin mo. Sa ganun. Something is taking forever dito. Sa card mo. Kailangan talaga ng katatagan. Strength to. Kasi parang matinding time, patience, strength yung kailangan mo. Okay. Oh, so ngayon lang nag-sink-in sa akin, Scorpio. Pwedeng meron something dito na parang it seems na matagal pero mag-i-end yun, huwag ka mag-alala. O baka naman itong week na ito na yun, kung ano man itong bagay na it's taking forever, eh magkakaroon na ng ending kasi may ending card ka rito. Yun naman pala eh. So kahit gaano katagal to, kahit it's taking forever, huwag kang mawalan ng pag-asa, Scorpio, kasi yun yung mag-e-end at mag-e-end dyan. Hindi ka forever na may stuck dyan. Yun yung napipil ko. So, pakinggan mo yung intuition mo. Kung yung gut feelings mo, doon ka mag-rely. Traveling, hindi lang to literal na may lakad ka, pupuntahan ka. May kinalaman to sa pinagdadaanan mo eh. Na merong some kind of ending and transformation dito. And parang ang napakabagal ng process. Pero yun na nga, sabi ko nga, mararating din yan yung finish line eh. Darating at darating din yung hangganan nitong bagay na to. Kahit gaano kabagal or parang halos forever na. No? Yan na yung magandang nafe-feel ko dyan sa mga cards mo. Kaya kailangan mo dito ng endurance, strength, patience. Kasi talagang sobrang bagal at sobrang tagal niyan. Halos hindi siya umuusad. Yun yung mafe-feel mo dyan. Pero wag ka lang susuko. Yun na yung nakikita ko dyan. So, pagdating sa love life mo, pwedeng interchangeable yung mga energies dito na nasasagap ng cards. Pwedeng energy mo o energy ng person mo. Unang card mo, I think you are so adorable. Pwedeng nakikyutan sa'yo, tutuwang-tuwa sa'yo, or nangigigil sa'yo. Etong person. I look at your pictures on the phone daw.
O pwedeng sa social media, tinitignan-tignan niya. Or ewan ko kung may remembrance, may pa-remembrance ka ba dito. Hindi ko alam paano niya nasisilayan yung mga pictures mo. I'm going through a dark night of the soul. Uy, so mukhang may mga pinagdadaanan tong person na to. At mukhang hindi maganda yung mga pinagdadaanan niya right now, Scorpio. Andun siya sa kanyang madilim na part ng buhay or ng relationship. I don't know. Pwedeng sa relationship. Hindi ko alam kung jowa mo na to, kakonect mo, pero meron siyang may mga battles siya na pinagdadaanan. I have never felt this strong. I have never felt this strongly about someone before. Okay. So, dumating ka or darating ka sa buhay niya dun sa mga panahong nasa madilim na pinagdadaanan siya. Oh, maybe this person is fighting his or her own demons, or maybe meron siyang madilim na pinagdadaanan sa relationship niya. Or pwedeng may dark side dito sa person na to. Pwedeng ganun. Pero ang sinasabi naman niya kasi is may sinasabi ng cards is may matindi siyang pagkagusto sa'yo. And strong feelings actually. Strong feelings yung sinasabi niya dyan eh. Okay. Tingnan pa natin yung mga shadow side ng sitwasyon mo sa sarili mo or sa connection mo, ha? Ito yung mga bagay na kailangan kaharapin, tanggapin, kailangan ng healing or kailangan ayusin. Whether sa situation mo, sa kakonect mo, or sa sarili mo, itong mga dark side na ito. Shadow energies. Tingnan natin. Una, you have neglect. Tapos regret. Distrust. Shame. Itong shame na to, pwedeng something na kinahihiya mo, hindi ka proud sa sarili mo o nangyayari sa'yo or sa connection ninyo. It could be energy mo, yung energy ng sitwasyon or ng person na ka-deal mo, romantic man yan or hindi. May regret. Whether ito ay related sa past mo or it could be regret na related sa future mo. O, ibig lang sabihin kung sa future mo baka may mga magagawa ka na pagsisiyan mo in the future or ikahiya mo. Okay, so mag-ingat ka lang din. Ingat ka lang din sa mga decision action mo. If ever, sa susunod na mga araw. Kasi baka mamaya, pagsisiyan mo yan, or mapahiya ka dyan, mga ganyan. Something na hindi mo nga ikaka-proud, pagsisisiyan mo. May mga trust issues din dito. It means, kung sitwasyon yan, pwedeng wala kang tiwala dito sa current situation mo. Hindi ka confident. Ngayon, kung connection yan, pwedeng may mga trust issues, pagiging paranoid, kawalan ng tiwala sa isa't isa, o merong mga hindi na appreciate dito, na neglect, napapabayaan eh. Whether ano man yan, sitwasyon man yan, tao or connection, sarili mo man, okay, romantic man yan or hindi, Scorpio. Okay, make sure na wala kang pagsisihan, make sure na wala kang mapabayaan dito. Baka may mapabayaan ka dyan na pagsisihan mo soon. Ayan, tignan pa natin.
Syempre, 'di ba, yung pagsisisi laging nasa huli. Wala namang pagsisisi sa umpisa, 'di ba? Malalaman mo na lang kung nakagawa ka ba ng tama or maling action o decision. Sa dulo na lang 'yun. Ganoon naman talaga. Tingnan pa natin yung iba pang energies dito. Okay, meron ka ditong Leo energy, meron kang Taurus energy, meron ka ring Capricorn energy, at saka Cancer. Sa bottom ng deck mo, Aquarius energy naman. Okay, Leo, Taurus, Capricorn, Pisces, and Aquarius. Meron talaga attraction, Scorpio. Pili ko lang, meron ka na-charm dito, merong nagkakagusto talaga sa'yo. Malakas ang dating mo dito, malakas ang sex appeal mo dito sa tao na to. Attracted talaga siya sa'yo, yun lang yun. Andun yung matinding pagkagusto. Nacha-charm mo siya, na mamagnet mo siya. O, iiral na naman dito yung pagka-perfectionist mo, Scorpio, sa gagawin mo. O, yan yung nakikita ko. Or, meron ditong feelings of insecurity, pwedeng selos, pagiging diskumpiyado, kung hindi naman sa love life yan. Basta meron ditong mataas yung kanyang mga standards, whether ikaw yan or yung taong nakakadil mo. Merong may pagka-seloso-selosa, possessive, may mga trust issues, paranoid, yan. May pagka-perfectionist, no? King of Coins, yes, merong King and Queen of Coins dito, counterpart. Yung divine counterpart na yan, parehong earth signs, no? Partner ito. So, nakikita ko dito is, malaki yung chances na mag-work yung partnership kasi kayo yung divine counterpart, whether sa romantic ito or sa business, ha? So, nakikita ko dito is power couple. Stable. Nandun yung energy ng stability. Ang ganda. Magandang collaboration ito kung sa ito ay negosyo, sa career, or sa romantic man. Nakikita ko kasi divine counterpart mo itong tao na to. Pero meron ding fire sign dito, ano? Okay. Basta strong energy ng Taurus, Capricorn yan. Divine counterpart na yan. Okay, may Cancer energy. Oo, merong engagement dito. Napaka-invested neto. Tao na to. Whether ikaw to o yung tao na yan, talagang nakikita ko mag-e-effort siya. Mag-aaksaya siya ng panahon para dito sa bagay na to or sa tao na to or sa connection na to. Andoon yung interest niya eh. Sobrang interesado. At fixated itong tao na to, whether ikaw yan o yung tao na nakakadil mo doon sa sitwasyon o sa connection na yan. So, this person, iti-take niya yung chances niya. Ayan, i-engage mo talaga yung sarili mo dito or i-engage niya yung sarili niya sa'yo sa situation man ito or doon sa connection. Wow, nakikita ko rin, hindi ka basta-basta matitinag itong week na ito, Scorpio. Napaka-strong ng iyong will. And nakikita ko dito, napaka-direct mo, parang intimidating energy, malakas ang loob, hindi aatras, hindi mai-intimidate. Diretso nakikita ko prangkahan, diretsahan ito. Or merong mga matters dito na haharapin mo ng walang keme-keme. Haharapin mo ng buong tapang lakas ng loob. Okay? So, maganda ka ng 4 na
question, Scorpio. Simplihan mo lang, maiksi lang yung nasasagot ng yes, no, or maybe. Huwag mo ulit-ulitin para effective. I-pause mo para makapag-meditate ka ng matagal. At ibibigay ko sa iyo yung mga sagot. Hugot tayo dito ng 4 na sagot. So, hindi ko naintayin yun na ikaw na mag-pause. Question 1 mo ang sagot. Believe it! So, this is a yes card. O maniwala ka man hindi. Pero dapat ka daw maniwala. O maybe kung ano yung nasa harapan mo, yun talaga yung totoo. So, it's a yes, question 1. Sagot sa question 2 mo, yes, then green light, proceed. Ibig sabihin, ipagpatuloy mo. Yes. Question 3 ang sagot, unknown. Hindi pa sure. Hindi pa masasabi sa ngayon. Kumbaga, better luck next time. Siguro, itanong mo na lang ulito sa susunod. Walang kasiguraduhan. Okay? Maybe yan. 50-50 yan. Sa last question mo is, no. Tapusin mo na daw yan. No need to continue. Huwag mo nang ipilit. So, ito magkakaibang tanong yan, Hindi lang ito sa iisang tanong. Obviously, di ba? Common sense yan. Question 1, question 2, question 3, question 4. So, yan yung mga nahugot natin. Sana makatulong sa itong reading, Scorpio. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.